Paano mo nalaman na yun na, lumabas na yung result sa UP? Ah, Yan, maingay yung background, no? Kasi maraming sasakyan na dumadaan. Nalaman ko yung results ng UP kasi nakatulog ako habang nag-aaral ako. Tapos, ginising na ako ng nanay ko ng 4 a.m. habang Ginising nga natulog lang pa ako sa kita. table. Tapos, ginising niya ako pa, sabi daw niya, nakabas na daw yung results. Tapos, tingnan ko na daw. Kaya sa video mo kami talaga ako bago. Tapos, kinakabahan ako syempre kasi ang original plan ko is either UP o kaya Ateneo. O kaya mag-aabot ako. Tapos, Kaya, syempre naman, sa tatlong options na yun, ang pinaka-cheap talaga, pero magawin ko rin is yung UP. Kaya syempre kabado ako kasi, tsaka yun yung unang-unang exam, di ba? mm, Pinakamatagal yun kasi ano, parang June, no? June yung exam nyo. Then lumabas ang result. Ito ng April 29 yata yun, no? Kaya halos 10 months yung inintay talaga. At saka syempre, napakadaming nag-exam sa UP. UP. As in, sobrang dami-dami. 100,000 yata yun, ano? Or more than pa. Ayun, ano nang reaction mo doon? Syempre, masaya ako kasi nakapasok ako. And, mas sasunod ako mag-isip kasi nung di na yun may pasok rin ako. Kaya, sigurado ako, yung mga result yung pag-uusapan ng mga students doon. Kasi Kaya, Friday, no? kaya sobrang kabado talaga ako na yung results ko kung ano siya. Thankfully naman pumasa ako sa first choice ko. Pero yung ano ba, yung ibig sabihin, after ng exam, napi-feel mo ba napapasa ka? Yung UP nga yung pang exam na parang pinaka-relax lang ako because siguro kasi nung pagka-break pang namin ng May noon, tapos June yung exam, pang isang buong month na nag-review ako. Tapos like months and like yung time before that, review lang talaga ako. Kaya parang nung pagka-take ko ng test, na-feel ko na parang nag-mock exam ako pero madami akong taong kasama. So, mas relax ka doon. Mm-mm. Ayun, so, ayun nga. So, panoodin niyo yung kanyang reaction sa pagbukas ng kanyang portal dun sa UP. Oh my God! Congrats, Sophie! Oh my God! Oh my God! Congratulations, Oh ha! my God! Oh my God! Yan, ngayon punta naman tayo dito sa Ateneo. Yung Ateneo yung second na naglabas ng Mm. result. Ayun. Ano naman, paano mo naman nalaman na lumabas na yung result sa Ateneo? Yun naman yung pinaka-natatawa talaga ako kasi ang theory talaga namin is mga Friday o Saturday yun labas. Like, kalabas ng UP, nagpanic na lahat na, oh my God, magbabas na yung Ateneo. Up Tapos next syempre, na, no? Tapos ang alam ko dapat mga 5 o 5:30 dapat palabas yung results. Kaya gusto ko sana mapreskohan muna ako, kaya naligo muna ako. Ah, Tapos habang naligo ako, nakita ko sa notification ko, guys, lumabas na daw yung results ng Ateneo. ah, Kaya nagugas agad ako ng buhok ko, tapos nagugas, tinawag ko na si mama. nagbanlaw ng buhok. Mm. Tapos, Yun, tinawag ko na agad si mama na, "Ma, lumabas na daw yung results." ano yung feeling mo naman while nabubuksan mo pa lang yung sa email yun, di ba? Mm. May notification din sa email na Siyempre yan. sobrang kinabahan ako kasi yung Ateneo yung first big first ko na napasukan. Kaya sobrang natakot ako na oh my God, paano pag nakapasa ako. Pero yung sa Ateneo ko, hindi ko na do ng O kasi justice. doon ka nag-senior high school. So, Mm-mm. ang mo parang dapat maipasa mo yun kasi doon ka Mm-mm. na nga nag-senior high school. Na, Oh, and then nga, kinukumpare mo agad doon sa UP na kasi nakapasa ka, na sana makapasa rin sa Ateneo kasi nga, yun nga yung senior high school mo, no? Tapos kinabahan ako kasi naramdaman ko pa na nung Ateneo test day, parang yung nasa likod namin habang naglalakad kami pa uwi, nagsasabi sila na ang dali ng exam. Oo. Tapos ako medyo pa ako like, So, I mean, after okay na pa naman yung exam, exam. ah,
Pero syempre, like, after ng pagkatapos ng UP, parang ang tagal pa bago nag-Ateneo exam. O, kasi ang pangalawa mong in-exam is UST muna, di ba? Di ba UP, tapos UST, UST, tapos nag-Ateneo. Ateneo. And Eh, then, syempre, medyo kulang na ako sa review and mga stock knowledge lang talaga hindi natira ka, sa utak kasi ko. medyo ano ka na rin, no, marami ka na rin ginagawa. Tapos, kasabay pa ng exam is yung mga finals namin ng semester During na that time, may mga finals exam na. Tapos, so talagang kabado ka. Dahil medyo nahirapan ka sa exam, ganon. Kasi, syempre, like, kapag sinasabi ng ibang tao na madali lang, tapos like yung pressure na nandito ka na nga sa Ateneo, tapos baka Parang ine-expect ka na, no? Nag-expect na makapasa ka rin sa Ateneo. Kaya sabang kabado talaga ako nung pagkabukas ko. But thankfully, nakapasok ko yan. Yun nga. Congratulations din kasi nga, yun talagang na ano rin niya yung results sa Ateneo ay yun nga, accepted din siya. Kaya ito ang kanyang naging reaksyon doon sa pagbubukas niya ng kanyang email mula doon sa Ateneo tungkol sa kanilang decision sa mga college application. Kinakabahan ako! Kaya mag-record! Grabe ka bang kabanako? Ano ba yan? Tingnan ko ba? Grabe ka bang kabanako? Oh my God! Congratulations! Welcome to Ateneo! Let's go! So, yun. So, eto na, Sunday. Di ba wala kami noon, ano? Wala kami dito sa bahay. Tapos ikaw, galing ka pa sa volunteer work. And then, paano mo naman nalaman na, yun na nga, lumabas na yung results sa Hindi UST? talaga ako updated sa mga kung kayo lumabas yung results. Kasi lagi yung mga kaibigan ko yung nagsasabi sa akin, lumabas na yung results ng ano. So, ninonotify ka ng mga friends mo? May medyo break kami habang nasa volunteer work bago pumasok yung kids para sa after school. Tapos biglang nagka-notification yung phone ko. Tapos sinabi ng kaibigan ko, did the UST results come out na? Tapos sabi ko, I don't think so. I mean, I don't think this post usually post on Sunday. Tapos nag-follow up yung isa ko pang kaibigan. Actually, they're out ka. And then, nag-send pa siya ng link kung saan makikita yung results. Pero nasa volunteer pa ako noon. Tapos like, ayoko siya buksan habang bago ako magturo ng mga kinder. Kaya Anintay mo na lang makauwi ka muna. Makauwi ako. Tapos habang umuwi ako, like, nagsistress ako kasi parang yung pinaka nahirapan akong exam. Mas yung UST talaga. So among 4 school na in-applyan mo, talagang UST ang pinakamahirap para sa'yo. Bakit? Paano mo nasabi na pinakamahirap yung UST? Kasi parang yung math and science nun, ang wakas. Tapos ang dami niya yung chem, tapos ang science ko lang this year was bio, tapos physics. Biology and physics yung anong tawag doon? Elective. Yung electives mo, no? And like, tapos ang daming lumabas na pang chemistry. To be fair, man, yung mga bio and physics, and like, medyo ako lang yun nakaya because di ba ako yung best student, pero like, kinaya ko pa naman yun. Pero tuwing bumabas yung chem question, napapaisip talaga ako, like, ano to? Like, minsan may mga times na, pang medyo weighted yung isang question. Tapos kung di ko talaga alam, maghanap ko ng question na pang weighted sa kanya. Medyo makonect ko man lang. Tapos, so, ayun na. So, after ng exam, feeling mo, medyo nakakabahan ka. So, tapos na si UP, tapos na si Ateneo, tapos eto na si UST. Naku, napakahirap ng test para sa'yo. So, anong ang feeling mo nun after nun? Nung pagkabas ko nun, parang sobrang pagod ako. Kasi di ba parang may mga halos 3-4 hours. Di ko alam na nasa exam room ako. Tapos like, ang daming shading. Tapos magkatapos nun naman, kung may essay pa pala kami. Oo. Kaya pang ang sakit na ng kamay ko habang nagsusulat ako. Tapos nag-cramp na yung isa kong finger habang nagsusulat. Pero like, pinush ko muna talaga na matapos ko na yung essay. So, yun nga, kasi nga yun sa UST, so, after ng mahirap na science nila at saka math nila, ayun, sa course mo, mayroong
essay part, no? Mm. Hindi naman kasi lahat ng exam sa UST may essay. Doon sa sa course na napili niya ay mayroong essay kaya ayun. So ano naman ang ano mo doon sa essay? Ano bang usually Na parang ano ba yung ano nga doon tawag doon parang ano bang tawag doon pagka yung ano yung prompt? Parang anong tungkol saan? awas di ko na matandaan kasi ang tagal na nun. Pero ang pagkatanda ko parang view ko siya on like yung education system. About Oo, education system. kaya yun. Ay, wait lang. Dahil na-mention mo nga yung so sabi mo si UP medyo okay lang yung exam. Kasi nga, talagang nakapag-review ka para doon. Mm. Ateneo, usually ano yung cover niya na Ang parang kinover ano yung naman mga niya, naging topic? oh, parang ano lang siya, nung tinake ko lang yung SAT, parang English and math siya. Tapos I think may parang abstract reasoning sa end ng math, di ko matandaan mo talaga. Walang science? Parang walang science eh. So English, Mm, math, and parang abstract abstract. reasoning, Abstract reasoning. I think. Ano ko Tapos, meron eh, pero oo. ano. Uh, So parang yung style ng exam nila sa SAT exam, mm, yung anong tawag sa SAT? standardized. Standard testing, no? Mm, Basta yung SAT, yung kinukuha ng mga mag-aaral sa abroad. mm. Yun, yung mga standardized na. Kaya nung mag-review ako for asset, ang pinapractice ko talaga is mga SAT. Because ang Oo. natandaan ko lagi sinasabi sa akin is yung English daw ng Ateneo. Parang kailangan mabis ka daw magbasa. Oo. Kasi mahaba yun. Kaya nag-review ako ng mga English SAT. Kasi yun yung mahaba talaga na Oo. mag-exam. Tapos Tama naman, ganun naman. parang ganun nga eh. So kailangan talagang more on sila mabilis sa magbasa and Dapat nasa English and comprehension, ganun ba? Dapat daw kasi sa pag nag-take ka ng asset, tapos dapat daw mabilis ka kasi ang laging kino-comment ng teacher is yung asset, hindi yan ginawa para matapos ng lahat. Oo. Kaya lagi kaming kinakabahan na hindi na matatapos yung exam. Oo. So, yun ang na-experience mo naman. Talagang mahaba yung babasahin. Tapos, math, tapos abstract. Wala nang science. Sa pagkatanda mo, walang science. Kasi nga parang ang kanilang style ay parang sa SAT exam. So, tapos, mahirap ba? Nung binasa ko yung English, like, ang haba talaga niya. Tapos, like, kaya ka talaga mabilis magbasa. Tapos, pang isang buong, mga 3 paragraphs yung isang tapos 2 questions lang. Kaya like, Ang haba ng babasahin, pero 2 tanong lang doon. oo, pero yung question is parang complicated talaga siya. Kaya, yan i-ano nyo yun, i-note nyo yung kung ano yung mga doon sa exam ng Ateneo at saka ng UST, tapos yung sa UP. So, yan na, nalaman mo na. So, pagdating mo na, ayun, nasa na tayo, Ateneo na, no? O UST, nasa UST na pala tayo. Yung binalikan lang namin kasi nga na-mention yun sa UST, sa UP. So, para maging fair, yan, binalikan namin yung sa Ateneo kasi hindi niya nasabi. Ayan, ito na yung reaction niya sa UST. Panoorin nyo. Oh my god. I got in! I got into USC! Let's go! Woo! I'm not happy about my essay score, but it's awesome! Let's go! Bakit naman ganun yung reaction mo? Nung ko naman kasi sa UST, is parang di ako naging confident sa exam Napapasa ko. ka. Oo. Parang like, pagkalabas ko ng UST, parang ko may pangmait pa akong takbo sa video papunta sa nanay ko. Kaya mukha pa akong masaya. Pero like, sobrang natakot talaga ako ng exam na yun. Kaya pinag-joke ko lagi na parang yung science and math na yun, parang may isang department gumawa ng abstract reasoning, may isang department gumawa ng English. Tapos parang isang buong school na natagawa ng science at yung math, diba? Kasi Pinagtulungan na talaga. Na-shock ako. Tapos may essay pa ako, kaya like sobrang na-stress ako noon sa course ko. So, feeling mo? Kaya sobrang kinakabahan ako, like, pagka
I think nung day nun sa volunteer, pang ang ano ng rowdy ng kids. Pero pang ako pang pagod na agad ako. Kasi parang natatakot ako buksan. Oo. Tapos syempre i-record ko rin yung reaction ko. Kaya maano ako pag ano, hindi ako pasado. Basta talaga ako. Tapos ano, parang buong on the way home ko, ang iniisip ko lang is yung UST results ko. Oh my gosh. Kung papasa ka. Oo. Kaya pagka uwi ko agad, binuksan ko lang yung laptop ko, tapos nag-start na agad ako mag-record. Kaya medyo magawa ako sa video. Pero ano, pang na-shock talaga ako, nakapasa pa ako because sobrang ready na ako magsabi sa nanay ko na hindi ako nakapasa sa UST. So, pinaka ano mo talaga yung UST, baka hindi ka papasa. Kasi actually, ako kasi, nag-join din ako doon sa group ng mga ano, yung mga nagtitik na exam. And then nakita ko nga, ang daming ano, medyo hindi nagkaroon ng magandang resulta kasi usually hindi sila pasado sa mental ability, ganyan. Sabi ko, ano kaya yung mental ability? Pero sabi mo naman, mental ability is yung abstract exam. Oo. Kaya parang ang daming nag-share ng ano nila, yun nga. Hindi sila ano nag-qualify dahil sa mental ability. Doon pa naman sa UST, one fail, parang fail all. Parang isang bagsak mo lang. So, 'di ba, 4 'yon. Kunwari, mental ability, math, science, English, tapos nga sa inyo may essay pa. Pero nung sa iba, 4 lang. Kapag may isa ka dun binagsak, ayun, hindi ka na magko-qualify. Kaya talagang kailangan maipasa mo lahat yung mga subjects na iti-take mo. Yun. Tapos, ang alam ko din doon, parang iba-iba din naman yung ano nun, ano nga doon, yung bawat course, iba-iba naman yung cut-off score nila. Ganon. So, finally na tapos na ang UST at ayun nga. So, makikita nyo naman doon sa kanyang reaction na talagang kinakabahan siya doon kasi nga sa ano, ayun ang pinakamahirap para sa kanya. And then, let's go dito sa Lasal. Etong Lasal. So, ang experience mo dito medyo light lang, ano? Kasi, meron kasi silang option doon na it's either submit SAT o kayo mag-test. Pero ang pinili ko is mag-test ako. Pero nag-submit na ako ng SAT. Tapos nagbayad pa ako ng 100 peso na testing fee, I remember. Tapos pang na-email ako na na-accept na-accept na naman yung files ng SAT ko, kaya parang di na ako mag-exam. Siyempre kinabahan ako doon kasi like, pang na-realize ko na baka iba yung conversion. Kasi, kasi yung may conversion pa yung scores ng SAT ngayon. Tapos kaya siya i-convert sa old SAT scores. Kaya syempre kabado ako, baka mami naman yung yung pag-convert ko at doon pa naman baka ako mamaya, confident. hindi ka din, qualify kasi hindi ka naman international Hindi ako student, international diba? Kasi yung sa student. ibang school, nag-accept lang sila ng mga SAT score kung ikaw ay isang international student. Kung doon ka sa ibang bansa nag-aral, tapos mag-aaral ka dito sa Pilipinas, tinatanggap nila yung mga SAT score mo. Pero yun nga sa Lasal, pag nag-submit ka ng SAT score mo, i-consider nila yon. So, kapag ka meron kang SAT score na or any mga international mga test na kinuha mo, mga advanced anong tawag? Basta yung mga advanced like SAT, ACT, no, mga ganyan. Pag nag-submit ka sa kanila, i-consider yon at hindi ka na mag-e-exam. So, depende dun sa naging score mo kung ikaw ay magko-qualify para maging magiging passer ng Lasal, di ba? Okay, yeah. I'm still waiting pa. Okay, it says, please offer you admission. Nakapasok ako. Pasok ako, diba, Sam? Yes, let's go. Pasok ako sa grade 4. My God, and I look amazing. Ano ang reaction mo sa Lasal? Kasi, nasaan ka nun? Nasa Ateneo ako noon kasi pagkatapos lang yun ng last day of school, kaya may pang concert kami. Kaya nakabihis pa ako habang nag-record sa phone ko.
So, doon na sa school mo na, O, ano, doon na ako sa okay. school nakapagbukas. Pero hindi na masyadong tense o hindi ka na masyadong kabado. Siyempre kabado rin ako. Kasi nga, hindi ka nag-exam, Hindi ako ano? nag-exam. Kasi baka nandun yung regrets. Siguro kung hindi siya nakapasa dahil yung SAT score ang kanyang sinubmit, may regrets na sana pala nag-exam na lang, Oo, ano? kasi di ko na baka baka hindi bang cut off ng score ng Lasal. ng parang ng mga nag-submit ng SAT, baka hindi bang cut off, baka may mga higher percentage pa kung yung top mang na SAT scores yung kukunin. Kaya syempre kinabahan na mga ako. Oo, nag-exam na lang, Oo, ano? pero Instead nag-email na ako. sa SAT na score. Mm-mm. Pero since nga yun na nga, na anong ka na yun na nga, ano nga yun, accepted na yung ano mo, yung SAT score mo, and then mag-antay ka na lang ng result. Mm-mm. So, ayun, kung hindi siya nakapasa because of sa SAT score, magkakaroon ng regrets. Oo. Sana nag-exam na lang pala. Kasi syempre yung result na yung mas na bumabas, tapos nakapasok ko sa tatlo. Oo. Maano naman ako na hindi pa ako nakapasok sa isang yun. Kasi nag-submit ako ng SAT. Oo. Pero yun nga, naipasa rin naman niya. At ito nga ang kanyang 4 na reaksyon tungkol sa mga decision, college decision ng iba't ibang university. Yung 4 universities, UP, Ateneo, LaSalle, at UST. Sana meron kayong na tutunan or meron kayong magamit ngayong kayo mag-apply ng inyong college or mag-entrance exam o kaya admission exam sa iba't ibang school. Ayun, yun ang kanyang mga naging experience. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!